Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-a-analyze ng mga games ko sa Singapore Open. Ito po yung round number 3 versus Liu Hongtao ng China. So konting info lang, dito po sa Singapore, napakaliit po ng mga hotel room. Kaya kung makikita niyo yung background ko, dito lang po ako sa kama ko nag-a-analyze. Kasi yung room namin, literal na kama lang talaga, tapos konting hakbang CR, tapos pintuan na palabas. So anyway, punta tayo sa ating game. Ako po yung black and white yung kalaban natin, si Liu Hongtao. Ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and then A6. Ang laro po namin ay mainline Ruy Lopez, so Bishop A4, Knight F6, castling, Bishop E7, Rook E1, B5, Bishop B3, then D6. Ayan. So pagka D6, nag C3, castling, H3. Ito po ay mainline lang ng Roy Lopez, kaya medyo tinuturbo lang namin yung moves namin dito. And pagka H3, may tatlong moves dito. Pwede ka mag Knight A5, Knight B8. And itong dalawang yan, naitira ko na po. Makikita niya sa database ko. So, ginamit natin yung pangatlong linya ng Ruy Lopez, yung Bishop B7. Ayan. So, nag D4 and Rook E8. So, ito yung unang parang choice ng puti, no? Pagka Rook E8 kasi niyan, yan po ay merong draw repetition. So, Knight G5, yan ang ginawa niya. Atake yung F7. So, ako ay bumalik and then nag-Knight F3 siya. So, kung makikita niyo po yung rating, 2100 kasi siya. Gusto niya kaagad ng tabla, no? So, pagka Rook E8 ko, talagang tinira niya kaagad yung pang-repetition. So, syempre tayo 2400, medyo magpipilit tayo, kaya nag-H6 ako ngayon. Ayan. So, medyo umasa siya ng konti doon. Ayan. So, nag-Knight B dito siya. Rook E8, Knight F1, and then Bishop F8. So, ito pong lahat, pasok pa rin siya sa opening preparation natin. Move number 15 na. So, nag-Knight G3 dito, Knight A5. Under attack ang Bishop, so umatras. Knight C4. Ito po lahat opening preparation ko pa rin. So, nag B3, Knight B6, and then pagka A4, ayan, no? So, parang iipitin niya yung Knight sa B6. So, ang tira dito is kain, kain, and then A5. Ayan. So, Bishop D3, alam rin niya yung linya, pero ngayon, meron akong hinanda with Queen C8. So, ayan, medyo kakaibang move. Ang idea po niyan, magbi-Bishop A6, tapos Queen ang ipangkakain para meron tayong control sa C4 square. So, ito move number 20, hanggang dito po prepared pa rin tayo. So, ang linya kasi dito is Knight H4. Ayan. So, yan po yung na-review natin. Meron siyang mga idea with Knight F5 and Queen F3. And then dito magbe-Bishop A6 tayo. Ayan. So, yan ang linya. Kaso, dito siguro nawala na siya sa linya niya, nag D5. And dito po, during the game, akala ko inaccurate move yan. Pero yun pala, yan ang best move. So, ang tira dito ng engine is C6, Rook B1, and then Queen C7. Pero of course, yan po, hindi ko na po nakita. Kasi ang idea ko nga is mag-Bishop A6. So, nag-Bishop A6 tayo, tinuloy natin. At ito po ay isang inaccuracy. Kasi meron pala siyang Bishop B5 na pang-counter. Ito pala ang pang-counter dyan. So, pagkakain, magkakaroon ng isolated pawn. And dito, medyo lamang po yung puti. Pero, actually, during the game, hindi ko yan expect na pwedeng itira. Kasi meron akong Knight FD7. Tapos Knight C5. Tapos A4. Parang ang lakas ng mga knight ko, no? Pero, ito pala, based on Stockfish, maganda po siya sa puti. Ayan. So, ibalik natin. Dito kasi, nag-Bishop E3 siya.
Ayan. Ito lang din ang expected kong move, no? So, nag-knight C4 tayo. Kain, kain, and then knight D2. So, of course, dito hindi natin pwedeng i-atras. Pag umatras kasi, meron siyang C4 and may ipit po yung dalawang bishops natin. So, nag-queen A6 ako. Kumain, kain, and hanggang dito, kasama pa to sa ano ko eh. So, sa analysis ko. No, with pagka queen E2, sabi ko, parang slight advantage tayo dito kasi pagkakain-kain, no, take note, hindi pwede pong kumain ng knight, no? Na importante sana para malabanan niya yung open file. Pagka rook B8, merong rook B1. Kaso nga, problema, bitin yung E4. So dito, force siyang kumain with the rook. And pagka rook B8 natin, tayo ang makakakontrol ng nag-iisang open file sa position. So dito, medyo kumpiyansa na ako nung nakuha ko itong posisyon na ito. Sabi ko, parang lamang na to ng konti. Ayan. So, rook B8, nag C4, knight D7, rook AA2, rook B4. So, under attack, dalawang pawn. And then, rook C2, depensa. Ayan. So, dito nag bishop E7. Ito po kasi ang bad bishop natin. No, naharangan siya ng mga pawns. So, nakaharang. Ang gagawin ko, ipapalit ko yung bad bishop dun sa good bishop niya. Ayan. So, dito isa lang po ang possible move kung saan parang makaka-hold pa yung puti with knight F5. Ito lang ang one and only move niya kasi pagka bishop G5, kain, kain, and dito po meron siyang knight E7 check, king F8, and knight C6. Yan. So actually dito, during the game, medyo bad trip ako niyan kasi kung iisipin nyo, itong knight, ang layo-layo po niyan sa laban. Medyo mahina yan dyan, no? Kung aatras, biglang nakatalon pa ng gano'n, nakita niya pa yung good maneuver. No? At dito, sabi ko, nako, medyo malas ng konti. So nag-rook B1 check, king H2, knight C5, under attack, yung mga pawns, and then F3. So dito, ang only move natin during the game na nakita ko is knight D3. Kasi ang plano niya dito, halimbawa mag-king move tayo, pwede siyang makipagpalitan. Ayan. So kakain. And then pag kinain natin ito, meron siyang rook A2. Pag atras, kakapture ng rook. And mauuwi po kagad sa tabla. No, mapapalit yung mga rook, may equalize ang position. So dito, in-stop natin with knight D3. And once again, sabi ko lumalamang na ulit kasi meron akong mga ideas with knight B4. Halimbawa, no, mag-waste tayo ng tempo, ito po yung malakas, knight B4. Ayan, so kakain, kain, may fork na idea, tapos yung pawn sa A4, medyo bitin. Ayan. So halimbawa, umiwas ng ganon, ang nakikita ko dito is rook C1 during the game. At babaksak po yung pawn. Ayan. Pero mas maganda daw, sabi ng engine natin, is rook A5. Once again, pababaksakin itong pawn sa C4. Ayan ang idea niyan. So, dito, nag-isip siya ng mahaba, biglang ng C5. Sinacrifice yung pawn na pag kinain natin, kakainin niya itong E5. So, magkakaroon ng direct attack doon sa C7 pawn. So, hindi ko po yung kinain. Ang ginawa ko is knight B4 with the fork. And marami akong linya ditong ina-analyze. No, bibigyan ko lang ng isang example. No, pwede niya kasing kainin dito. No, kain. Pagka-capture ko dito, kakain doon sa C7. And sabi po ng engine natin, napakagulo nitong linyang ito. Pagka ganyan, magna-knight D4 ako. Yan po ang analysis ko. Sabi ko, parang okay ang itim. Yun pala, equal position lang ito with D6. Once again, ipapakain pati yung knight. Tapos pag kinain, D7, magiging parang balance lang yung laban kasi mafo-force ako i-sacrifice yung rook
and aatakihin dito yung knight para may equalize lang ang laro at anybody's game pa ito. Ayan. Yan po yung mga analysis ko na hindi naman nangyari, no? Sabi ko baka hindi naman gawin yung sacrifice at yun nga, hindi nga po yun yung nangyari. So pagka knight b4, nag-rook a b2, so kinain ko lang yan, kain, and then capture, at dito king e7. Ito ang important move, no? Hindi pwedeng kainin kagad. Pag kinain kagad, merong rook b5. At kakainin yung pawn, and then nang mangyari pag king e7, kain ng pawn, kailangan mag f6 para depensado ito, meron siyang rook d5. So mauunahan niya pa tayo and lamang pa siya ng konti. Ayan. Pero, of course, nakita natin yan kaya ng king e7, rook b5, and then saka lang ako nag f6. So ang pinagkaiba is wala siyang rook d5 idea at dito nakakuha tayo ng 1 pawn up. So pagkakain, king d6, check, and capture. So makikita nyo yung difference, meron na tayong pawn sa f6, depensado na yung pawn sa e5. Ayan. So dito, ang nakikita kong best move niya is king g4. Buti na lang, hindi niya po yan nakita kasi kung yan ang ginawa niya, medyo mauuwi na sa tabla kasi yung rook natin tied down sa a5. Tapos ang idea, papasok yung king. So ma-force tayo mag g6 and then pagka g3, king g6 and rook b5 check, king a6, rook c5. Dito parang mauuwi na po sa tabla yung laro. So king b7, merong check, and pabalik-balik lang yung mangyayari. So ayan yung parang possible na linya. Kaso hindi siya ng king g4 eh. Ang naisip niyang linya, ito po, king f2. At yan po ay isang major inaccuracy. Kasi makikita niyo po sa game natin, pag king f2, nag king b6 tayo. So king e3. Yan ang idea niya. Ilalapit yung king papunta sa gitna. Kaso kapag c6, so under attack ito, rook d7, dito actually nag-offer siya ng draw. Meron siyang patibong eh. May trap siya. Pagka nag-rook a7 ako, kakainin niya ito. And king d3. So parang mauuwi sa tabla kasi hindi po makakapasok yung king natin. Parang may fortress siya dito. Ayan o. Siyempre, kita natin yan. Nag-king c5 tayo. And then pag rook g7 niya, dito niya na makikita kung bakit po waste ng tempo yung galaw ng king kasi meron tayong rook d8. So pag rook d8, cut off itong king niya. And lahat po ng linya somehow sumasakto. So ang kailangan niya move dito is g3. Yan na. g3 para makapag h4, h5, h6. Yan po ang important idea. Kaso syempre, itong pawn is very weak. Nakakatakam po kainin. And yan po nangyari. Kaso, nakalculate ko na pagka nag-rook f7, meron tayong king b4, and then pagkakain, c5. Ang bilis ng passed pawn natin. No? So, papakita ko lang isang calculation ko pagka rook f5, c4, kain, c3, and then rook d5, saktong-sakto lang. Kasi king b3, makaka-promote tayo with check. Talagang saktong-sakto lang po. No? So kung ibabalik natin, kaya dito pag rook f7, king b4, ayan, nag g3 siya. And dito once again, saktong-sakto lang din lahat. No? Pagka c4, ang ine-expect ko talaga dito is mag-h4 siya eh. Yan, no? Papakita ko lang ulit. h4, kain-kain. c3, c2, rook c6, king b3, pagka h6. Ito, one and only way to win is rook d6. Buti nakita ko ito. Yan.
So pag kumain, of course, magpro-promote tayo with check. Kapag umiwas, makakainan ko na po yung h6 pawn. Kasi pagka hindi ka nag-rook d6, halimbawa nag king b2 ka lang, sabi ko parang, halimbawa mag-rook d1 ka, ayan. Sabi ko, h7, sakto lang siya. No? Hindi ko mai-promote yung pawn kasi meron din siyang pass pawn. So, kailangan yung key move, yung rook d6. Ayun. Kaso, hindi na naman yan nangyari. So, minsan talaga, pagka ang dami mong ina-analyze, hindi naman nangyari, nag-f4. So, kain. And dito, nag-c3 tayo. At pagka c3, almost game over na po. Na-calculate ko na hanggang dulo. Actually, rook c8, mas maganda. Ayan. Para protected na yung pawn, dire-diretso na. So, halimbawa, mag-check, kakainin ko lang ito ang bilis. Hindi na po mapigil. Ayan. Pero c3, pwede din, pagka nag-rook c6, ang idea ko is rook d4. Ayan ang idea natin. Pin ang pawn, so hindi siya pwede mag-push. Pagka umatras ang king, merong rook c4. Once again, sakto lang ulit. Pagkakain-kain, e5. Sakto, mag-queen tayo with check ulit. So talagang medyo malas yung kalaban natin. Palagi nag-queen with check. Ayan, so c3 tayo. Rook b6, kumain. And dito po, alam ko nag-collapse na yung ideas niya kasi naubos na yung mga pawn niya. Ayun. So, king b3, rook b6, king c4, pagka chumek ulit, may king d3 tayo and then push ang pawn. So, nag king e3 muna. And c2. Ayan, so check, king b3, rook b6, king c3. And dito, check, check, and rook d4. Dito po, resign na yung kalaban natin kasi kakainin ko na ito. And then, ang idea is magro-rook b4 tapos king b2. Ayan. So, halimbawa, ganyan. So, meron pa tayong isang pass pawn. And hindi na po yan mapigil. Ayan. So, yan ang game natin for round number 3. Yung round number 4 game, nauwi lang po sa tabla against an IM. So, hindi ko na po i-analyze yun. So, round number 5 na tayo bukas. Ang kalaban natin ay once again isa na namang Grandmaster. Ayan. So, si Grandmaster, si Dart Jagadish ng Singapore. Board number 4 po tayo. So, ayan. White yung kalaban nating GM. Tayo ay black bukas. Abangan nyo po yung game natin na yan. I-analyze ulit natin yan. So, yan lang po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.